Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, pamilamahal ng kapatid. Araw po ng Martes, kung kaya't araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. At dahil October 10 po ngayon, pinapabot ko ang pagbati ng happy birthday sa aking minamahal na bunsong kapatid na si Louie, also known as Boots. Kaya sa iyo, Tol, happy birthday. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, pinapabot ko rin po ang aking pagbati sa inyong lahat. Mula po dito sa Europe, sa aming European Marian Pilgrimage. And by this time, after 2 days po ng pananatili sa Paris, sa France, this morning po, after breakfast, kami po ay pupunta na ng Switzerland, ang susunod na bansa na aming dadalawin. Natapos na po kami sa Paris, sa France, at sa Lourdes also here in France. And today, after breakfast, kami po ay pupunta na sa Switzerland for our next destination. Kaya sa mga post ko po, doon nyo po makikita yung mga lugar na aming pinuntahan. At pagbati sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga supporters, viewers, and followers of the Daily Gospel Reflection, pinapaabot ko rin po ang aking pagbati at ang blessing at panalangin para sa inyong lahat. Sa mga minamahal naming benefactors, sana po kayo ay ligtas sa mga kayo naroon at ipanalangin po natin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Daily Gospel Reflection, Marian Pilgrimage Edition. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Martes, ikalawang Martes sa kasalukuyang buwan, araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua, pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa 10 kabanata, mga talata 38 hanggang 42. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi para sa araw na ito ay nagsasabing pakikinig at paglilingkod, dalawang mukha ng iisang pagmamahal kay Jesus. Marahil po sa mga nakadinig at nakabasa ng ating ebanghelyo sa araw na ito, ang mga sinabi ni Jesus ay magsisilbing isang palaisipan na kung hindi natin lubos na unawain, maaaring isipin po ng marami na tila minamaliit ni Jesus ang ginawang paglilingkod ni Marta sapagkat ang totoo, siya naman ay nagpakaabala, nagpagod at naglingkod kay Jesus. Subalit sa sobrang pagiging abala, sinabi ng Panginoon, Marta, Marta, masyado kang abala at nagiligalig sa maraming bagay. Isang bagay lamang ang higit na kailangan at pinili ni Maria ang higit na mahalaga at hindi ito babawiin o aalisin sa kanya. Ito po ba ay isang uri ng pagmamaliit o pagbabaliwala sa ginawang paglilingkod ni Marta? Mahalagang linawin natin ang ilang bagay. Ang magkapatid ay nagpakita ng dalawang magkaibang uri ng pagmamahal kay Jesus. Para kay Marta, si Jesus ay isang Panginoon na dapat paglingkuran. Ang kanyang pagiging abala ay hindi naman para sa kanyang sarili, ito ay ginawa niya para kay Jesus. Para naman kay Maria, si Jesus ay isang Panginoon na hindi lang man dapat mahalin sa pamagitan ng paglilingkod. Siya ay isang Panginoon na dapat pakinggan sa kanyang mga sinasabi, sapagkat siya ay isang guro at Panginoon na dapat pakinggan sa kanyang mga itinuturo. Walang dapat piliin sapagkat pareho naman silang nagpakita ng pagmamahal. Hindi dapat baliwala ng isa at isa lamang ang tanggapin sapagkat pareho nating dapat yakapin ang ginawa ng mga kapatid na ito. Sapagkat ang pakikinig
na wala namang paglilingkod ay hindi rin po kalugod-lugod sa Diyos. At ang paglilingkod na walang panalangin ay hindi naman din po nagiging ganap at makahulugan para tayong katawan na walang kaluluwa kung tayo po'y trabaho lang ng trabaho, subalit hindi man naglalaan ng panahon upang makinig kay Jesus. Kaya mga kapatid, ito ang hamon at aral na iniiwan sa atin ng pagbasa para sa araw na ito. Kailangan natin ang kasipagan ni Marta. At kailangan din naman natin ang pagiging mabuti at paladasal ni Maria. Kailanman ang katamaran ay hindi naging mabuti. At hindi dapat maging hadlang ang ating mga alalahanin at pagiging abala sa maraming bagay upang mawalan tayo ng panahon upang si Jesus ay pakinggan at paglaanan ng panahon sa pamamagitan ng pagdarasal. Remember, God speaks to us in silence, and listening is the beginning of prayer. 1 week without prayer makes 1 week, and a life without prayer is a life without power. And so without prayer, the body becomes restless. Kaya mga kapatid, nawa sa aral nito, matutunan natin ang dalawang mahalagang aral. Mahalaga ang gumawa at maglingkod para sa Diyos. Subalit huwag natin kalilimutan na maglaan ng oras upang si Jesus ay pakinggan at kausapin sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo po kaming mahalin ka at maglingkuran sa aming kapwa. At ay makapaglaan din kami ng sapat na panahon upang sa panalangin, ikaw ay aming makausap at makaulayaw. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. At sa iyo, minamahal kong kapatid, Louie, Urikia, Boots, happy birthday. At sa iba pang mga may kaarawan. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen.